Magandang araw mga katits, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Meron akong ibabahagi sa inyo. Ating tatalakayin ngayon itong mga century trees na totoong nakunan ng deposito underneath mga katits. Mismo sa ilalim ng puno lang talaga nakuha mga katits. At meron ding hindi sa ilalim mismo ng puno pero puno yung marka o mga century tree. So unang tatalakayin natin mga katits ay itong century tree na kamyas or iba mga katits. Alam kong marami ito sa mga lugar lalo na doon sa Mindanao. Dito sa Bohol bihira lang ako nakakita ng kamyas pero doon sa Mindanao napakarami ito. So nakunan ito ng 9 bars sa ilalim mismo ng puno ng kamyas. At alam niyo ba mga katits, ito ay nasa gilid lang mismo ng highway at dinadaanan lang ng tao. At ang marka mga katits ay isang hole, no? Singlaki lang ng 5 pesos. 5 pesos, singlaki lang ng 5 pesos yung butas. At ang lalim niya ay 3 inches. At nakunan ito ng 9 bars sa lalim na 3 meters. So equivalent sa 3 inches to 3 meters mga katits. So meron siyang lalim na 9 feet nakuha ito. So nakakuha nito mga katits ay isang driver ng isang backhoe. Siguro ito ay talagang alam na nila na mayroong laman kaya binakho. So yung 9 bars ay nakabalot ng cement mga katits. So yun no. So kapag meron kayong nakita sa inyong mga lugar na isang kamyas at merong hole, wala na ibang marka kundi hole lang. Ewan ko kung merong itong mga coordinate markers pero itong nakunan mga katits ay wala nang pinakita na coordinate marker. Pero yung puno mismo ay merong hole. Merong sukat na 3 inches. So equivalent to 3 meters mga katits. So yan, dapat niyong malaman yan mga katits. Baka meron kayong makita niyan. So subukan niyong idig, no, hukayin sa mismong ilalim ng puno. So napakaswerte yung nakakuha mga katits na driver ng isang backhoe. So napakaswerte niya. So pangalawa mga katits ay itong century na anahaw. So itong anahaw mga katits ay napakalaki na ito. So nakakuha nito mga katits ay dalawang trabahante na puputol ng mga damo mga katits. So yung isa mga katits dahil meron siyang nakita na pako doon sa puno ng anahaw. At ang pako ay yung sinaunang pako noon mga katits na malaki. So dapat nating alam yan mga katits na kapag makakita tayo ng mga pako sa puno na lalo na kung ito ay hindi mga pako ngayon, ito ay marka ng mga Hapones mga katits. So itong nakuha sa anahaw ay isa itong giveaway lang talaga mga katits kasi maliit lang yung nakuha. Hindi kagaya nung una na merong 9 bars. So matatawag natin yun na medyo malaki-laki na deposito dahil kapag giveaway lang mga katits hindi naaabot ng 9 feet or 3 meters yung pagkabaon. Talagang sadyang ibibigay yan yung giveaway. So nasa mga 1 meter o 1.5 meters lang yung lalim, 3 feet, ganun lang mga katits yung mga giveaway or nakapaloob lang sa mismong bato or sa mismong puno, sa loob ng puno. So ganyan ang mga giveaway mga katits. So itong pangalawa na nakuha sa century na anahaw ay giveaway lang talaga. Ay sa harapan mismo ng puno, no? Ay talagang dyan lang sa kanyang ugat mga katits. Sa ugat lang talaga nakuha itong ang pinaglagyan ng deposito mga katits ay isang pencil case. Alam niyo yung pencil case na lalagyan ng isang lapis ay maliit lang yun. So, ganun lang yung nakabaon doon mga katits at binalot ng isang tila. At ang laman ay isang bareta na isang bar na parang puspuro lang yung laki. So, nasa mga 1 kilo rin yun mga katits. So, napakaswerte yung dalawa. Kasi nga, yung pako na nakita ng kasama niya ay nakabaon tapos binabaluktot, no? Binabaluktot pababa talaga yung talagang nakaganon mga katits. So, ibig sabihin, on the spot, nandyan lang sa harapan, mismo sa puno na yan. So napakababaw lang mga katits na hindi na umabot ng 1 meter ang pagkabaw nun. Kasi dyan lang sa mismong ugat na nakita, no, nakuha nila. Wala silang dalang panghukay kundi yung ano lang nila, tinatawag na sundang sa Bisaya.
So yun mga katits, napakaswerte nila. So kapag ganyan, makakita kayo ng pako, lalo na talagang binabaluktot talaga, paturo diretso sa lupa, ay mismong dyan mga katits, merong laman. So posibleng giveaway. Itong nakuha nila, isa lang itong giveaway. So talagang merong mga giveaway mga katits. So yun, itong pangatlo mga katits ay itong Century Mulavi o tugas, no? Tugas kung sa Bisaya. So mulabi mga katits, kapag nakakita kayo ng mulabi o tugas na nakapatong sa bato, lalo na sa paligid ay merong tubig, ay mismong bato mga katits na pinatungan ng tugas na yan o mulabi ay merong laman. So matatawag natin siyang treasure enclosed, no, in the rock. Pero ito ay kakaiba mga katits. Yung bato ay merong butas sa itaas, tapos tinabunan ng puno ng tugas o mulabi mga katits. So kapag nabuwal mo yung puno, yung kanyang mga ugat, ay makikita mo doon mismo inupuan ng puno sa ibabaw ng bato yung kayamanan. Posibleng merong 2 bars, 3 bars mga katits. Yan ay isang giveaway lang din mga katits. So madali lang din kunin yan kasi yung mga ugat lang yung putulin mo. So yan mga katits, no, kasi meron nang nakakuha niyan. Nasa gilid ng dalampasigan ang nakakuha niyan mga katits. So napakaswerte nila. So itong pangapat ay ang Century Chinese Bamboo. Bihira lang natin dito makikita dito sa atin mga katits, pero meron talagang mga Chinese bamboo na tinanim ng mga Hapones. So meron na ding nakakuha o nakarecover nung kasamahan ko noon mga katits sa doon sa Mindanao, ay meron silang pinanser. So lagi silang nagtitreasure sa kagubatan at meron silang dalang mapa. Yung Chinese bamboo yung hinahanap nila doon sa loob ng gubat. So pagdating nila doon ay hinukay nila kasi nakita nila yung Chinese bamboo, mismo sa harapan lang ng Chinese bamboo, ay hanggang tayo lang ng tao nakuha nila yung 10 barita mga katits. Yun lang, kaso hindi na bigyan yung mga digger, yung kasamahan ko, kasi nga tinalo sila, no? Merong laro na nangyari, dumating yung mga armado, tapos pinag-ano sila, tapos kinuha yung kayamanan. Pero yun ay kasabwat lang pala ng pinanser mga katits. So napakaswerte ng pinanser na yun. At meron pang nakakuha mga katits na itong Century Chinese Bamboo mga katits. Kapag nakakita kayo na nakapatong din ito, katulad nung Century na tugas, no? Kapag nakapatong sa bato, kasi yung doon sa Mindanao na nakakuha mga katits ay isang foreigner, no? Naghukay sila sa gilid ng malaking bato na merong Chinese bamboo na nakaupo sa mismong bato na yan, at sa gilid ay naghukay, no? Pinaghukay niya yung mga digger niya, napakalalim na, at nilagyan niya ng ano patawag ito, yung trapal, no? Nilagyan niya ng para hindi makita ng mga tao. Pero pagkasapit ng gabi mga katits, yung foreigner, alam niyo ba kung saan lang kinuha yung deposito? Ay doon lang mismo sa inupuan ng Chinese bamboo sa ilalim ng bato. So katulad ng Century Mulabi, ganon yung setup. Doon lang kinuha ng Amerikano mga katits yung isang box, at yun wala, yung mga digger niya wala na, iniwan na. So yan, kapag meron tayong nakita mga katits na katulad niyan, maraming mga Chinese bamboo akong nakita na hindi nakapatong sa bato. So iba naman yan yung kahulugan yan mga katits. Marka lang yan, at ang deposito ay nasa harapan or sa likod or medyo malayo pa mga katits. So yan yung pangapat, no? Yung panglima mga katits, itong Century Yellow Bamboo. So iba naman yung Chinese bamboo mga katits, kasi yellow din yon. Pero itong yellow bamboo na dito sa atin talaga, lumalaki ito mga katits, pero yellow siya, yellow bamboo. Kapag nakita nyo ito sa creek na nag-letter Y na nasa gitna mga katits, mismo makita nyo ito, ay positive po yan mga katits, kasi merong nakakuha dyan, nito dito sa Bohol, isang dating treasure hunter mga katits na naglalakad-lakad siya doon sa Sapa pagkatapos ng bagyong Odette, no?
at pinuntahan niya yung Chinese bamboo, at doon mismo sa likod ng Chinese bamboo, sa yellow bamboo mga katits, doon mismo sa yellow bamboo sa likuran, nakita niya yung lupa na nawasak dahil sa ulan, dahil sa bagyo, ay doon niya nakita yung isang jar mga katits na puno ng mga jewelries. So ang mga marka na nakikita niya sa paligid nito mga katits, bago niya narating yung yellow bamboo, ay meron siyang nakitang mga hole na nakapukit, no, sa mga bato, nasa top, hindi sa mga gilid mga katits, nasa top. So yung bato, nasa top yung hole. Tapos pagdating sa unahan, meron namang bato na merong hole. Tapos pagdating sa unahan, meron namang bato na merong hole. Tapos yung pang last mga katits, nakita niya isang arrow na nagtuturo doon sa yellow bamboo mga katits. At noon sa likuran, aksidente niyang nakita yung banga. So napakaswerte niya mga katits. So meron din palang ganito. So kapag meron kayong nakita ganito mga katits, dahil meron talaga itong mga duplicate sa mga iba't ibang lugar, so subukan nyo sa likuran na hukayin or tingnan, baka meron ng nabuwal mga katits. So hindi natin alam yung swerte mga katits. So itong pang last mga katits, sa Mindanao din ito nangyari sa Esperanza. Triangulation na puno, tugas, nara, at saka ano yung isang puno na yun, dalawang mulabi, dalawang tugas, at saka isang nara mga katits. So naka-triangulation ito. So diretso mga katits na itong nakuha nilang aksidente lang na nahukay ay nasa gitna mismo ng tatlong puno na ito. So isang pantheon yung nahukay nila, nagbaon lang sila ng mga armas, tapos ito yung nahukay nila, pantheon, at ang laman ay mga gold bars mga katits. Totoo talaga ito mga katits, dahil yung babae, asawa nung namayapa na kasi yung kanyang asawa, dahil nakalanghap ng poison doon sa mismong pantheon na yun nung binasag nila. So kumuha lang sila ng dalawang barita. Pagkasabi ng babae, yung bar mga katits ay nakabalot ng isang maitim, no? Yung ano patawag doon mga katits, ay nilagyan talaga ng mga Hapones pala ng langis na itim, no? Dahil yan pala talaga ang magbabara kapag magdidetect tayo, hindi natin madidetect. So totoo talaga yan mga katits. Meron talaga silang binabalot, no? So yun, nakuha nila yung dalawang bar lang kasi na makarami yung laman. Sa kanila binaon yung armas, tapos iniwan na nila. So yung babae naiwan kasi nga namatay na yung kanyang asawa. Bumalik-balik yung babae na meron ng dalang sasakyan at meron na siyang bodyguard, dalawa. Hinahanap niya yung tatlong puno. Yung tatlong puno ay wala na mga katits, natumba na, at so hindi na niya natukoy ang area. So yun mga katits, talagang mga totoong nakunan yan. So una mga katits, balikan natin yung Century Camyas na merong hole. Sukatin nyo lang yung lalim nyo nun, tapos saka kayo maghukay kung gaano yung kalalim. Equivalent 2 meters mga katits. At Century Anahaw, kapag merong pako na nakabaluktot diretso sa lupa, nakaturo mga katits, ay meron niyang giveaway or nakabaon mismo sa puno na yan. At ang pangatlo, Century Mulabi, nakapatong sa bato. At itong Century Chinese Bamboo na nakapatong sa bato mga katits, pareho lang ito sila, ay merong inupuan na deposito. So yun mga katits, yung analyze niyan mga katits ay yung puno na nakaupo sa bato, yung bato mismo mga katits ang replika sa deposito. At yung panglima ay itong Century Yellow Bamboo. Kapag nakita nyo doon sa mismong letter Y na creek nasa gitna mga katits. Itong panghuli ay itong naka-triangulation na Century Tree mga katits na nasa gitna talaga mismo yung ang target mga katits. So yun lang, sana ay meron kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon mga katits, at sana ay pagpalain kayo ng may kapal.